Magandang tanong iyan, kaibigan. Tungkol sa mga multo, ligaw na kaluluwa, at maligno, madalas ito ay pinag-uusapan sa ating kultura. Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, at kung ano ang tunay na aral na dapat nating matutunan. Isa, tungkol sa mga multo o kaluluwang nagbabalik. Ang Biblia ay nagtuturo na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay pumupunta agad sa lugar na inilaan ng Diyos, hindi na ito naglalagalag sa lupa. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. Mas mahigit, at kung paanong itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, walang kaluluwang umiikot pa o bumabalik sa mundo pagkatapos ng kamatayan. Ang mga nakikita ng tao minsan ay maaaring panlilinlang ng demonyo o bunga ng takot, imahinasyon, o espiritong hindi mula sa Diyos. Dalawa, tungkol sa mga maligno o masasamang espiritu. Ito ay tunay ayon sa Biblia. May mga masasamang espiritu o demonyo na kalaban ng Diyos at ginagamit ni Satanas upang takutin o iligaw ang tao. Efeso Kapitulo 6 versikulo 12. Mas mahigit, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kapag may mga kakaibang nangyayari, hindi natin dapat katakutin ang multo, kundi manalangin sa Diyos at humingi ng kanyang proteksyon. Tatlo, parabula, ang mayaman at si Lazaro, Lucas Kapitulo 16 versikulo 19 hanggang 31. Sa parabula ni Jesus, nang mamatay ang mayamang lalaki at si Lazaro, ang kaluluwa ni Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham, paraiso, at ang mayaman ay sa lugar ng pagdurusa. Sinubukan ng mayaman na bumalik upang balaan ang kanyang mga kapatid, ngunit sinabi ni Abraham. Lucas Kapitulo 16 versikulo 26. Mas mahigit, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, upang ang mga ibig tumawid mula rito patungo sa inyo ay hindi maaaring makatawid, at gayon din sila mula roon patungo sa amin. Aral, walang kaluluwang nakalalabas mula sa kabilang buhay upang makipag-ugnayan sa mga buhay. Ang ating pagkakataon upang magsisi at sumunod sa Diyos ay habang tayo'y nabubuhay. Heart 4. Aral at paalala. Huwag tayong matakot sa mga multo, kundi matakot tayo sa Diyos na may kapangyarihang magligtas o humatol sa ating kaluluwa. Ang pananampalataya at panalangin ang ating sandata laban sa anumang espiritong masama. Kung nakakaramdam ka ng takot o presensya ng kasamaan, banggitin ang pangalan ni Jesus, sapagkat wala ng kapangyarihan ang demonyo sa mga tumatawag sa Kanya. Santiago Kapitulo 4 versikulo 7. Mas mahigit, kaya't paikop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo, at tatakas siya sa inyo. Maikling aral sa tula. Mas mahigit sa dilim ng gabi, huwag kang mangamba. Ang Diyos ang tanglaw, siya'y kasama. Di multo ang dapat katakutin, kundi ang puso na malayo sa kabanalan.